Hello guys! Katatapos lang ng aking work. So, it's 6 o'clock here sa Senegal. Nag-overtime ako ng 5 minutes kahit papano naman. So, bago pa lang lahat, pag-uusapan natin yung medyo tanong ng mga nakakarami. It's all about remittance, OFW remittance dito sa Africa. Well, sa mga nagko-comment pala dyan, I know I'm pertaining to Africa as a whole continent, but okay, para hindi kayo ma-confuse on my kwento, okay, let me just focus on some countries that I know. Okay? So, madali lang. Madali lang naman ang remittance ng pera dito pa Pilipinas. Actually, marami namang ways. There's a lot of ways how you send money to the Philippines. As long as you have your passport and as long as you have your money, then basically you can send it to whatever place in the Philippines you are located. Anyway, i-on ko muna yung aircon kasi medyo mainit. So, first way is through Western Union. Oo. So, all around the world naman yan ang Western Union. So, when it comes to banks, ang mga bangko dito ay limitado lamang magpadala ng Western Union. Parang may quota yata sila daily. Sa Nigeria kasi before, ang quota is every branch, yung quota nila na padala for Western Union is $1,000. So, kailangan maaga ka. Maaga ka pumila para ikaw yung uunahin nila. Ganon. So, yung $1,000 na yon, hindi lang siya, kung isang tao ang pwedeng magpadala ng $1,000, then up to them. Pero minsan, parang, para mas maraming magpadala, minsan $300 yung isang tao, yung isa 200, mga ganon-ganon. And then, yan yung first way. Okay. Mabilis naman yung ano niyan, yung pagkuha niyan. So, I think it will take you 1 day. Oo, 1 day para makuha yung remittance sa Pilipinas. So, very basic. Pakita mo lang yung ID mo, ganun pag kukuha ka sa Western Union. Pero meron pang mas mabilis. Parang in 5 minutes nasa Pilipinas na yung padala mo. Oo. So, ang Western Union palagay sa ay open, I mean available sa lahat ng mga countries dito sa Western Africa ha, na napuntahan ko. Okay, so second is through MoneyGram. Oo, MoneyGram. MoneyGram. Parang partner yata sila ng Emily Willier, mga ganon. Hindi ko lang sure. Basta MoneyGram. So, it's one way of, sending money rin sa Pilipinas. MoneyGram. Parang partner yan yung Western Union at MoneyGram. So, ito naman yung pangatlo, yung very traditional na pagpapadala ng pera is kung sinong uuwi. Oo, so, kung may kaibigan kayo or meron kayong katrabaho na uuwi ng Pilipinas, okay, so, andun yung magic word na gagamitin mo lang ay paki. Paki, pwede pakisabay naman ito sa padala, pwede paki naman ito sa bahay, pwede pakipalit naman ito at isend sa aming bahay, yung mga ganun. So, ano yan, very common and very traditional yan sa mga OFW. But of course, you have to be wise, di ba? Oo. At saka, kailangan both parties mag-ingat. Both party, kailangan mag-ingat. Kasi, yung mga iba dyan is ayaw talaga tumanggap ng mga padala. Oo, lalo kapag pera. Kasi minsan, anong tawag dito? Responsibility na nila yun eh. Kapag magpapadala ka, yung nagdala ng pera mo, responsibilidad na niya yung pera na dadalhin niya pa Pilipinas, di ba? May mga ibang mga kwento na some people, di ba, medyo
Alam mo yun, medyo hindi nila naingatan yung pera, nawala, yung mga ganon. Kasi very hectic din guys kapag uuwi ka ng Pilipinas, tapos may mga gamit ka, especially sa sa transfer, mga ganon. Pag nasa airport ka, lalo yung mga gamit mo, mga ganon, minsan nawiwindang ka na lang saan mo na ilagay, yung mga ganon, di ba? So, yun. And lastly, ito yung pinakamabilis. Sabi ko nga in 5 minutes, kung medyo techie kayo at medyo nasa crypto world kayo, then basically this is the right medium na po pwede mong gamitin. So ito guys, iklaro ko lang, I'm not an affiliate or I'm not a staff or employee to any cryptocurrency, and I am not using this platform to ask you to do cryptocurrency, okay? I just wanted to be clear on that, okay? So ang topic lang natin dito ay paano magpadala ng pera sa Africa to Philippines. So what I'm using is Binance application. So nag-start yan nung nag-start ng cryptocurrency, yung medyo nag-boom yung cryptocurrency. So we are using that one in Nigeria. Ginamit din ko yan personally sa Benin Republic. Minsan yung kasama ko na co-staff namin, nakikisabay ako. Pag may sahod na, uy, pabili naman to. Kasi most of the time guys, medyo mababa yung rate doon pag bibili ka ng USDT. Ang USDT kasi, pareho yan ng USD. Okay? So, mas mababa yung price. Tapos, yung pera mo, kunyari ang pera sa Nigeria ay Naira, papalit yan ng USDT. Oo. So, after mo mapalit ng USDT, through Binance application, through cryptocurrency, ipapalit mo naman, ibebenta mo naman ngayon yung USDT mo into pesos. So, may bibili naman doon. And then, bigla nang papasok yan sa GCash or any bank account po ninyo. So, kung ang tanong nyo ay safe, very safe yan. Kasi meron silang two-way authenticator. Hindi ka basta-basta makakaano dyan. Hindi ka maloloko dyan. Oo. So, very, very safe naman yan. At yan yung lagi kong ginagamit dito, lalo kapag sahuran na. So, available siya dito sa Senegal, available sa Ivory Coast, available sa Benin Republic, sa Nigeria, and then saan pa ba? I think Burkina Faso din, available din siya. Pero hindi ko lang sure sa Morocco if available ang ganyang padala sa Binance. Kasi sa Morocco kasi guys, ang daming way para magpadala. Well, idagdag ko na lang yung additional na padala. Ito yung yung isang Pinoy is, kunyari marami siyang pondo sa Pilipinas, so magbigay ka lang sa kanya ng pera, tapos i-compute na niya yon sa equivalent, so magdagdag ka lang ng charge, mga ganon, and then bigla na rin papasok yan sa bank account mo. That is also very, very good. Oo, so medyo i-check mo lang yung charge kasi most of the time double standard yung charge nila eh. Kasi kunyari ako yung pwede mong pagpadalhan ng pera, kunyari ang palitan, ginagamit kasi nila guys yung yung middle rate, oo, yung black market rate at bank rate. So imi-middle nila yan. Kunyari ang bank rate sa Pilipinas ay kunyari 60 pesos, 'di ba? So kung gusto mong magpadala, so ang $100 nila magiging kunyari yan magiging 58 or 59 pesos. So may 1 peso na sila doon nakita. Tapos mag-aas pa sila ng charge, o dahil 20,000 ang pinadala mo, ang charge nito ay kunyari 1,000 pesos. So well, choice nyo naman yon kung gusto nyo magpadala ng ganung paraan. Oo. So klaro na po ha, lalo sa mga nagtatanong diyan, paano po yung remittance dito sa Africa. So mabilisan lang, it's very, very easy. Okay, so thank you so much for watching the vlog, and I hope you learned from my explanation. So kita-kits sa mga susunod na mga vlog. Thank you so much and have a wonderful day, wonderful night. Goodbye.